Anong gagawin mo kapag nakabalik ka na? Maya-maya ay tanong niya dito. Bago sumagot si Pamela, tila nag-iisip ko anong isasagot sa kanyang tanong. Tulad ng sabi ko, makikipaglaro ako. Magiging matapang ako sa harap nilang lahat, na tila nagbago ako, di na ako tulad ng Pamela na nakilala niya, na mahina at walang ginagawa. Hindi ko man kayang harapin sa maaksyong laban na sinasabi niyang karibal ko. Na si Kian, pues lalabanan ko siya sa ibang paraan na magiging dahilan para bumagsak siya. She ruined my life, or should I say, they ruined my peaceful life. Then, I will never make them win this time. Mariing sabi ni Pamela. Napangiti naman si Alice sa naging sagot ni Pamela. Pakiramdam niya ay na-excite siya sa kanong pa pwedeng mangyari sa pagbalik nila. Well, that's good to hear. But how about Raph? Nakita ko kasing napakalapit ka na sa kanya. Ano mangyayari sa inyong dalawa? Ganong may asawa ka na? Muling tanong ni Alice. Hindi ka agad nakasagot si Pamela dahil hindi niya alam kung anong kanyang magiging sagot dito. Nasa isip niya lang ang tamang sagot pero tila hindi yun matatanggap ng puso niya. I think you already know about it, that we cannot go farther. I don't want to be a cheater just like how my husband was. Maybe we can be friends or we will forget everything for good. Sagot ni Pamela kay Alice. Napataas naman ang kilay ni Alice at napaupo saka tumingin sa kanya. Seriously, you will really do that? I feel pity for Raph. Sana nga siya nalang una nakilala mo kaysa kay James. Saad ni Alice. Natawa naman si Pamela sa sinabing iyon ni Alice at mukhang gusto nito si Raph para sa kanya. Hindi na naisip na may asawa na siya at pinapalapit na siya sa binata. Yeah, I am being serious. Alam kong hindi madaling maayos ang relasyon namin mag-asawa dahil may relasyon din siya sa iba. Ayoko magdagdag pa ng problema lalo na't wala pa ako maalala. Ayokong sumandal sa iba para tuluyang maging masaya habang wala pa ako maalala. Tsaka na ako magdedesisyon kapag bumalik na ang alaala ko. Seryosong sabi ni Pamela. Di naman agad nakapagsalita si Alice dahil may punto naman ng mga sinabi nito. Napabunto hininga na lamang siya at napatango. Fine. Kung ano man ang maging desisyon mo, nandito pa rin ako para sa'yo. By the way, dediretso ka ba sa chapel kung saan ka nakalamay? Napangiti naman si Pamela sa sinabing yun ni Alice at nag-isip ko nung kanyang magiging entrance pagdating niya doon. Nasisiguro niyang magugulat ang lahat kapag dumating siya sa mismong lamay niya. Yeah, doon tayo pupunta para makita nilang buhay ang pinaglalamay nila. Nakangising sabi ni Pamela. Well, much better. Hindi na ako makapaghintay ko na maging reaksyon ni Kian. Let's go to sleep to gain some beauty rest. Saad ni Alice at muling humiga sa kama. Bahagyang tumagilid ng higa si Pamela at napapikit. Hindi niya alam kung ano mangyayari bukas. Ngunit sisiguraduhin niyang magiging matapang siya at makontrol kung ano man ang mararamdaman niya. Saglit pa'y nakatulog na rin ang dalawa para sa bukas sa pagbalik nila sa totoong mundo ni Pamela. Nagising si Pamela nang makaramdam ng uhaw. At nakita niyang madilim na ang paligid. Nagising si Pamela na makaramdam ng uhaw. Napatingin siya sa orasan at tinignan ko anong oras niya. Nakita niyang mag-aalas 2 sa madaling araw. Tumayo siya at naglakad patungo sa mini ref na nasa kwarto kung nasaan sila. Binuksan niya ito upang kumuha ng tubig, subalit wala siyang nakitang tubig, kundi ilang junk foods at beer. Napabunto hininga siya at nagpa siyang lumabas na lamang sa kwarto at bumaba. Habang naglalakad siya, napansin niya nakabukas ang ilaw sa sala. Nagtataka siya dahil naalala niya nakapatay na ito nung umakyat sila ni Alice kanina. Magkasama sa kabilang kwarto, sina Brian at Raph kaya imposibleng may natutulog sa sala. Imposible din nagising ang isa sa dalawang lalaki nang ganong oras. Pagdating siya sa hagdan, dahan-dahan siyang bumaba. Wala siyang napansing tao sa baba, kaya tuluyan siya naglakad pababa. Tahimik siya naglalakad. Hanggang sa mapako ang kanyang mga mata sa maliit na mesa at tatigilan sa paglalakad. Napatitig siya sa isang bagay na nandoon. Kinilala niya ako anong bagay na nakalapag sa mesa, na tila ba nililinis pa ito dahil sa nakita niyang tissue sa tabi nito. Isang baril. Napalunok siya habang nakatingin doon. Nasisiguro niyang may gising na sa dalawa. Dahil sa baril na nakita niya sa mesa. Paniguradong nililinis itong baril dahil imposible namang iiwan na lang ito mga baril sa mesa. Lalo na't alam ng mga ito na may kasama silang babae. I thought there is an intruder. Ikaw lamang pala. Agad na napalingon si Pamela sa kanyang likod at nakita niya si Raph na nakatayo.
Nakasandong puti at shorts lamang ito. May kailangan ka ba? Muling tanong ni Raph sa kanya. Napaiwas siya ng tingin dito at bahagyang nailang sa kanilang sitwasyon. Iinom lang sana ako ng tubig. Excuse me. Tanging sagot ni Pamela at nagpatuloy sa paglalakad tungo sa kusina. Pagdating niya sa kusina, kumuha agad siya ng tubig at uminom. Naparami pa ang inom niya dahil sa kabang kanyang nararamdaman, tsaka pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Maya-maya nagulat siya nang biglang may yumakap sa kanyang likuran at bahagyang ipinatong ulo nito sa kanyang balikat. Nakilala niya kaagad ito. What are you doing? Call my name. Sa halip, tugon nito. Ayoko nga. Pagtanggi niya. Please? Napapikit na lamang si Pamela. Kumukuha ng lakas ng loob dahil na rin sa kabang kanyang nararamdaman lalo na't malapit to sa kanya. Get off me, Rafael? Muling sabi niya. Ngunit sa halip, ay naramdaman pa niyang inamoy nito ang kanyang leeg na siya nagbigay ng kakaibang sensasyon sa kanya. Pinilit niyang nilabanan ang kakaibang nararamdaman at ayaw niyang magpatalo dito. I miss your smell, your touch. I miss the way you call my name, Pamela. Wika ni Raph. Naikuyom na lang ni Pamela ang kanyang kamay. Alam niya sa sariling ganun din ang nararamdaman niya rito, ngunit alam niya rin na hindi na po pwedeng magpatuloy pa ang nararamdamang iyon. This is not right, Rafael. I'm already married. Hinayaan ko may mangyari sa atin dahil yun ang gusto ko. Ngunit ang magpatuloy sa kanong nararamdaman natin sa isa't isa ay mali na. Ayoko sa ganitong sitwasyon, kaya't sana hayaan mo ko at huwag mo na ipadama pa sa akin ang nararamdaman mo. Dahil baka magkasala ulit ako, sabi niya rito. Kasabay noon ang pagturo ng duha niya sa kanyang pisngi. Naramdaman niya kung paano dahan-dahang lumabang ang pagkakayakap nito sa kanya. Natila naiintindihan ko anong kanyang nais na mangyari. I'm sorry kung nahihirapan ka dahil sa akin. Saad ni Raph at tuluyan ang bumitaw sa pagkakayakap kay Pamela. Pinunasan ni Pamela ang kanyang luha at bumaling kay Raph na malungkot na nakatingin sa kanya. Ngunit hindi rin to dahilan para tuluyan kitang bitawan. Kahit paulit-ulit kanyang sasaktan, gagawin kong lahat, masagip ka lamang. Seryosong sabi ni Raph at tumalikod kay Pamela. Nauna tong lumabas sa kusina, kaya't napabuntong hininga siya at muli, pinunasan ng luha na muling dumaloy sa kanyang pisngi. Nanatili muna siya roon para pakalmahin ang sarili. Maya-maya pa'y nagpa siyang lumabas ng kusina. Nang marating niya ang sala, nakita niya itong pinupunasan ng baril na tila ba hinahanda ito. Napahinto siya habang nakatingin sa baril na hawak ni Raph. Hindi niya alam kung nakahawak na ba siya ng ganito noong di pa nawawala ang kanyang alaala. Subalit ngayon tila nais niyang malaman kung paano ito gamitin at sanayin. Bumalik ka sa itaas, mahaba pang oras, kaya makakatulog ka pa, sabi sa kanya ni Raph. Na hindi man lang siya tinitingnan. Ngunit, hindi siya kumilos kaya daw napatingin si Raph sa kanya at napansin niya kung saan siya nakatingin. Napakunot noo si Raph, napatingin sa hawak niyang baril at kay Pamela. Can I hold that? Saad ni Pamela nang tinutukoy ang baril na hawak niya. Are you sure? Tumango si Pamela at naglakad papalapit kay Raph. Tumayo naman si Raph at na makalapit na siya inabot itong baril sa kanya. Kinuha yun ni Pamela at naramdaman niya ang bigat nito. Subalit hindi iyon naging dahilan na pamabitawan niyang baril. Tila buong lakas niya para humawak ng ganong bagay. Tinignan niya itong mabuti at bahagyang itinutok sa isang bahagi. Gusto mo bang matuto niyan? Tanong ni Raph. Napatingin si Pamela dito at muli tinignan ang baril. Hindi ako sigurado kung nakahawak at nakagamit na ako ng ganito, pero gusto kong subukan kung ano ang tamang paggamit nito. Saad ni Pamela at muling tumingin kay Raph. Maaari mo ba akong turuan? Dagdag pa nito. Yeah, come with me. Tugon ni Raph. Kinuha ni Raph ang baril mula sa kanya at naunang maglakad. Tahimik namang sumunod si Pamela dito. Naglakad patungo sa gilid ng hagdan si Raph at may pinindot sa gilid ng pader. Maya-maya may bumukas na daan mula dito. Lumapit pa si Pamela para makita ito. Ito ang daan patungo sa underground kung saan naroon ang training room. Saad ni Raph. Nang tuluyang bumukas ang pinto at isa-isang bumukas ang ilaw nito. Nakita ni Pamela ang isang hagdan patungo sa ibaba. Naunang pumasok si Raph at sumunod siya. Pagkapasok nila ay muling sumara ang pinto. Nakasunod lamang siya kay Raph na nauuna naglakad sa kanya. Nagtataka siya kung bakit may sinasabi itong training room. Hindi niya alam kung anong klaseng training room ang sinasabi nito. Ngunit nasisiguro niyang hindi ito isang ordinaryo. Maya-maya huminto ito sa isang pinto at binuksan ito. Madilim ang loob, ngunit
Lumiwanag kaagad iyon nang pinindot ni Raf ang gilid. Bahagya siyang natigilan sa kanyang sinasabi nitong training room at talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Lalo na sa mga bagay na nakadikit sa pader kung saan madali lang makuha. Iba't ibang klase ng sandata. Hindi halos makilala ni Pamela ang mga sandata ng kanyang nakikita sa pader. Sa katabi naman nito nakita niya ang iba't ibang uri ng mga barel na hindi rin niya alam ang pangalan. Muli siyang tumingin sa paligid at hindi niya alam kung anong tawag sa mga ito. Iilan lamang alam niya sa mga ito. May boxing ring sa gitna, may boxing bag sa gilid at may dartboard na katabi ang boxing bag. Hindi niya mapangalan ng iba dahil hindi niya alam kung para saan ba ang mga ito. Dito pumunta sina Alice at Pyle para sanayin si Alice kaya wala silang kanina noon. Anyway, hindi ko alam kung ano natutuhan ni Alice kaya't nasa iyo kung alin man ang gusto mong matutunan. Ngunit suggestion ko sa iyo ang dapat ay marunong ka pa rin makipaglaban like one-on-one battle or many. Marami ka pang dapat matutunan at hindi sapat ang oras na natitira sa iyo dito. Kaya alin ang gusto mong matutuhan? Pahayag ni Raf. Napatingin si Pamela sa mga sandata at baril na kanyang nakikita sa pader. Nag-isip siyang mabuti sa kung anong dapat niyang matutunan sa kanyang sitwasyon. Napapikit siya at muling napatingin kay Raf. Hindi ko alam kung kaya ko matutunan ang mga dapat kong matutunan. Ngunit gusto kong ipakita mo sa akin isang kakayahan na sa tingin ko ay agad kong makukuha. Seryosong sabi ni Pamela. Napatingin si Pamela sa hawak na baril ni Raf at kinuha niya iyon. Sa tingin ko kapag pinakita mo sa akin ang kakayahan na yon, mabilis kong makukuha at maaari kong gamitin sa pagbabalik ko. Dagdag ni Pamela. Napatitig naman si Raf sa kanya. Hindi alam ni Raf kung ano nga ba talaga dapat niya ipakita kay Pamela na agad itong matutunan. Ngunit may tiwala siya dito, lalo na sa kakayahan nito. Napangiti siya at tumango dito. Okay, let's start. Tugon niya dito at pinakita niya kay Pamela ang isang kakayahan na alam niyang makukuha kaagad nito. Natigilan sina Alice at Pyle matapos sabihin ni Raf sa kanila nagsanay sila ni Pamela sa training room. Halos magtatanghali na. Kaya nagtataka si Alice na hindi pa nagigising si Pamela at tila himbing pa ang tulog nito. Kaya hindi niya na ito ginising pa. Wow, talaga? Anong oras kayo nagsimula? Tanong ni Pyle. Kaninang madaling araw. Naabutan niya kasi ako kanina na nililinis yung baril ko eh. Siguro nagka-interes at nais niyang matuto kaya tinuruan ko na. Sagot ni Raf. Hindi pa rin makapaniwala si Alice na nakatingin ngayon kay Raf at nais malaman kung ano nangyari sa ginawang training ng dalawa. Natuto ba siya? Tanong ni Alice. I cannot say she did, but I know she's good. Makikita niyo rin kung natuto ba siya o hindi. Tanging sagot ni Raf. Hindi rin nakapagsalita pa si Alice at bahagyang napatingin kay Pyle na nagkibit balikat lamang sa kanya. Maya-maya'y naagaw ang atensyon nila na may marinig silang tunog mula sa itaas. Nasisiguron lang isa itong helicopter. May inaasahan ba kayong bisita? Nagtatakang tanong ni Alice. No, but I order some of my men to bring Chopper here and address the two of you. I want to help her to be confident and beautiful when she come back here. Saad ni Raf at tumayo mula sa pagkakaupo nito. Hindi makapaniwalang sinundan ng tingin ni Alice ang lalaki. Hindi niya masabi kung ano nga ba ang nararamdaman niya sa pinsan niya dahil medyo komplikado ang relasyon ng dalawa. Ngunit nakikita niya kung gaano kahalaga dito ang pinsan niya at tila handa itong protektahan. Bryle, ikaw ang bahala. Sabi ni Raf at sumenya sa punta ng shopper na unti-unti nang bumababa. Tumango naman si Bryle at naglakad na papalabas. Naiwan naman ang dalawa. Akmang aalis na si Raf na magsalita si Alice. Can I ask something? Napalingon naman si Raf sa kanya at hinihintay ko ano man ang kanya sasabihin. Is she really important to you? Do you really love her? Seryosong tanong ni Alice. Napatitig si Raf dito at matagal nang di nagsalita. Nais malaman ni Alice kung ano nararamdaman nito sa kanyang pinsan. At alam niya naman ang sagot. Subalit gusto niya pa ring marinig ang naging sagot nito. I cannot say I love her but she's important to me. If she really needs to come back to him, I will understand but still, I will be her shadow to protect her. If she got hurt again, I will do everything to take her with me. Mariing sagot ni Raf.
Hindi naman makapagsalita si Alice sa kanyang narinig at tila naging kontento na sa sinabi nito. Ngumiti si Raph sa kanya bago tumalikod. Wake her up to get ready. Dagdag ni Raph bago tuluyang umalis. Sinundan naman niya ng tingin si Raph at pasimpleng napangiti. Maya-maya dumating si Bart at may dalang mga shopping bags. Nilapag yan ni Bart sa couch kaya lumapit siya dito. Is that the dresses he mentioned? Yeah, I think you can handle this, right? Yeah, ako nang bahala dito. Tugon ni Alice at kinuha ang mga shopping bag saka naglakad para puntahan si Pamela. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya nakaupo sa kama si Pamela. Napatingin agad to sa kanya at sa mga hawak niya. Oh good, you're awake. Wika ni Alice at ilapag sa couch ang dala niya. What's that? Malumanay pang tanong ni Pamela. Nalatang kakagising lamang nito. Mga damit niya na susuotin natin pabalik sa Laguna, sagot ni Alice. Napapikit si Pamela at bahagyang iniunat ang kanyang mga kamay, tsaka dahan-dahang umalis sa kama. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Alice at tinignan ng mga damit na sinasabi nito. Tinulungan naman siya ni Alice na ilabas sa mga iyon at tinignan nilang dalawa ito. Mukhang may taste sa damit ang pumili ng mga ito dahil mukhang kasya sa atin ang lahat. Komento ni Alice habang nakatingin sa damit na nilatag nila sa couch. Anin dress ito at may iba't ibang disenyo, iba-iba rin ang kulay. Alin sa mga yan? Ang gusto mong suotin? I suggest this black dress. This will be a nice entrance for you. Suggestion ni Alice. Napatingin si Pamela sa kulay ng damit na nitutukoy nito. Pinagmamasa niya itong mabuti. Sa tingin niya hanggang tuhod niya ang haba ng damit. May diamanting na kailera sa bawat bewang nito at v-neck style ang bandang harapan na makikita ang pagitan ng kanyang dibdib. May mga diamante ring na kailera sa bawat gilid. Napangisi si Pamela at napatango-tango sa sinabing yon ni Alice. Okay, I will tear that dress. Aniya. Napatango si Alice. Napatango naman at pumilit din ang kanyang susuotin. Naunang pumasok sa banyo si Pamela upang maligo, habang inihanda naman ni Alice sa mga gamit nila para ayusin ang kanilang mga sarili. Na matapos makaligo ni Pamela, sumunod si Alice kaya naiwan to sa kwarto habang pinapatayo ang buhok. Napalingon si Pamela sa pinto na marinig niyang may kumatok at bumukas ito. Nakita niya si Raph na bahagyang sumilip at tagtamang paningin nilang dalawa. Napatingin si Raph sa paligid upang malaman kung nasaan si Alice, ngunit hindi niya ito nakita at nasisiguro niyang nasa banyo ito. Dahil narinig niyang nakabukas ang shower. Dahan-dahan pumasok si Raph kaya't napakunot noon si Pamela na nakatingin dito. Why are you here? Tanong ni Pamela. I'm just checking on you. If already awake and guess you are. Did you like the dress? Wika nito. Napabuntong hininga si Pamela. At napatango. Yeah, thanks. And I think you should go out. Magbibihis pa kami. Saad ni Pamela. Subalit hindi kumilos si Seb at nakatingin lamang sa kanya. Imbes na maglakad papalabas, humakbang ito palapit sa kanya, kaya't napatay ni Pamela ang hair blower at napatayo. What do you want? Muling tanong nito. Ngunit hindi pa nagsasalita si Raph hanggang sa makalapit to sa kanya. Nagtataka siya nakatingin dito at muli siya magsasalita. Nagulat siya sa sunod na ginawa nito. Naramdaman niya ang mainit na labi nito na sumakop sa kanyang labi. Hindi siya nakakilos dahil sa pagkagulat. Naramdaman niyang gumalaw ang labi nito kaya pilit siyang kumawala sa halik. Ngunit niyakap lang siya ni Raph para hindi siya makagalaw. Nagpupumik na siya upang makawala, ngunit maya-maya, kusa na rin siyang gumante sa halik nito. Lubawag din na mahigpit na pagkakahawak niya kay Raph at tiniyakap niya ang mga kamay sa leeg nito. Kahit anong pigal pa niya sa sarili, natatalo pa rin siya sa kung ano ang nararamdaman niya rito. Nang gumante siya ng halik, naging mabilis ang halikan nilang dalawa na parehong ayaw magpatalo. Kumilos ang kamay ni Raph, marahang hinaplos ang kanyang likod. Nakasuot lang siya ng robe at walang saping panloob. Maya-maya naramdaman niyang dahan-dahang napunta sa bandang dibdib niya ang kamay ni Raph at doon malayang minamasahe ni Raph ang isang dibdib niya. Napasinghap siya sa pagitan ng halik nila at ilang saglit pa, bigla siyang binuhat ni Raph kaya nakapakapit siya dito at naramdaman niyang sinandal siya nito sa pader. Bumaba ang halik nito, tinungong kanyang isang dibdib, saka sinakop ito ng bibig ni Raph. Napaliyad si Pamela sa ginawang iyon ni Raph at pinipigilan ng kanyang ungol na nais kumawala sa kanyang labi. Napatingin si Pamela sa banyo. Ano mang oras sa siguro niyang lalabas si Alice? Raph, stop. Baka makita tayo ni Alice. Sabi niya rito. Pagkasabi ni Pamela noon, narinig nila ang pagsara ng shower. Kaya nagkatinginan sila at agad bumaba si Pamela sa pagkakabuhat ni Raph at inayos ang kanyang sarili.
Binigyan pa ng huling halik ni Raf si Pamela bago lumabas ng kwarto at sakto naman, lumabas mula sa shower room si Alice sa pinupunasan pang buhok nito. Nagtatakang napatingin si Alice sa kanya. Bakit parang gulat na gulat ka? Takang tanong ni Alice sa kanya. Tinulungan ni Alice si Pamela sa pagsuot ng damit ito at namamangha rin siya. Dahil tamang-tama talaga kay Pamela ang damit, talagang bumabagay sa balat nito. Matapos maisuot ang damit, si Alice din na naglagay ng makeup sa kanyang mukha, maging ang pag-aayos ito sa kanyang buhok.